Sa isang post-apocalyptic na mundo, isang lason na kilala bilang Shred ang kumalat sa buong mundo at nagiging sanhi ng pagkawala ng memorya ng mga tao. Sinusubukan ng isang lagalag na humanap ng cover sa kakahuyan nang makatagpo siya ng malaking glasshouse na may karatulang "No Trespassing", ngunit lumapit pa rin siya at nauwi sa pagbaril sa kanya ni B. Lumalabas na sa bahay na ito nakatira ang isang isolated na pamilya na binubuo ng ina at ng kanyang mga anak na sina B, Evie, Daisy, at Gabe. Ang ina ay nagdisenyo ng isang sistema upang matiyak ang kanilang kaligtasan, na kinabibilangan ng pagtatanim ng kanilang sariling mga gulay para sa pagkain, at malinis na hangin, at pagpapasuot sa lahat ng mga kwintas na may mga inisyal upang makatulong sa kanilang mga memorya. May suot din silang mask para sa kanilang proteksyon kung lalabas sila. Minsan ay nakalimutan ni Gabe na isuot ang kanya noong bata pa siya, at ngayon ay nagdurusa siya ng maladementia na kondisyon na nangangailangan ng pagkakagapos sa kanya sa kama kung siya ay inaatake. Bawal pumasok sa bahay ang mga taong labas. Kahit sinong estranghero na nangahas na tumapak sa kanilang ari-arian, ay agad na binaril pagkatapos nilang suriin na hindi ang kanilang nawawalang kapatid na si Luca, na dapat malaman ang isang code upang makilala ang kanyang sarili kung sakaling bumalik siya. Nang napatay ang isang estranghero, ang mga batang babae ay kumukuha ng ilang bahagi ng katawan para sa mga ritual at pataba. At pagkatapos ay ililibing nila ang iba sa labas. Ang lalaking kinunan ni B ngayon ay may litrato sa isa sa kanyang mga bulsa, kaya kinuha ito ni Evie bago nila ito itinapon. Kinalaunan, itinago niya ang litrato sa isang espesyal na kahon na pinapanatili niyang nakabaon sa glasshouse. Nang oras na para sa ritual, ang pamilya ay nagtitipon sa paligid ng mga bahagi ng katawan at nagpapahayag ng kanilang pasasalamat sa proteksyon ng glasshouse. Ito ang dahilan kung bakit nila pininturahan ang lahat ng salamin na dingding na may mga guhit na kumakatawan sa kwento ng pagtira ng ina dito kasama ang kanyang pamilya. Bahagi ito ng kanilang pangakong hindi malilimutan. Isang gabi, nasa labas si B na nagbabantay nang bigla niyang makita ang isang estranghero na papalapit sa bahay matapos tanggalin ang kanyang maskara. Gumagamit si B ng flashlight para gawin ang code at hindi sumagot ang estranghero kaya dapat niya itong patayin, ngunit sa ilang kadahilanan, ang pagkakita sa kanyang mukha ay may kumikislap sa mga mata ni B. Nang nawalan ng malay ang estranghero, nagpasya si B na labagin ang mga patakaran at dalhin ang estranghero sa loob. Halatang galit ang ina at gusto siyang paalisin, ngunit itinuro ni Daisy na ang pangalawang tuntunin ay nagsasabing sagrado ang lahat sa santuaryo, kaya ngayon ay nasa ilalim ng kanilang proteksyon ang estranghero. Nagpasya ang ina na gamitin man lang ang okasyon para turuan ang mga babae kung paano magtatahi ng sugat gamit ang nasugatang binti ng lalaki. Kinaumagahan, nagising ang estranghero na nakagapos sa isang kama at nadatnan si B na natutulog sa tabi niya sa sahig. Nagising si Gabe na nakagapos din at nalaman niyang basa ang kama, kaya hinanap ni Evie si B para tulungan itong maglinis. Desperado si B na makasama ang estranghero, kaya tinulungan niya si Evie na mabilis na tanggalin ang kumot nang walang pakialam na nakahiga pa si Gabe sa kama at pagkatapos ay iniwan siya upang linisin si Gabe ng mag-isa, na isang medyo awkward na sandali sa pagitan ng magkapatid. Pagkatapos ay nagmamadaling bumalik si B sa estranghero upang alagaan ang kanyang balbas, para lamang matuklasan na gising na siya. Natakot si B, ngunit sinusubukan pa ring magtanong ng ilang katanungan na hindi sinasagot ng lalaki. Matapos palitan ni B at Evie ang kanyang mga bendahe, lumapit ang ina upang tanungin ang lalaki, na nagsasabing sa palagay niya ay wala siyang pangalan. Ipinaliwanag niya na halos wala nang natitira sa sibilisasyon at ang ilang mga gumagala ay namamasura o nagugutom. Inatake ng isa sa kanila ang estranghero kaya nasugatan siya. Iniisip niya kung pinahihintulutan siyang umalis ngayon, ngunit hindi siya pinayagan ng ina dahil alam na niya ang tungkol sa kanila, kaya dapat siyang manatili at magtrabaho tulad nila. Kinalaunan, napagtanto ni Evie na hindi komportable si Gabe sa tabi ng estranghero, kaya sinubukan niyang pasayahin siya sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng mga laruan na ginagawa niya noon. Ngunit hindi niya ito maalala. Mas extreme si B at inilapit si Gabe sa estranghero para hawakan niya ang mukha nito at patunayan na pareho silang lahat, ngunit nag-iingat pa rin si Gabe. Kinaumagahan, ipinadala ang lalaki para magtrabaho sa greenhouse, bagamat nakagapos pa rin siya. Para sa seguridad, patuloy na nahuhumaling si B sa kanya, kaya dinalhan niya ito ng mga sariwang prutas, at natutuwa siyang makita na kumuha ito ng strawberry. Nangako rin siyang tuturuan siya kung paano magbasa.
Sa tuwing kailangan ni Evie ng tulong sa mga gawaing bahay, sinisikap ni B na gawin itong mag-isa para magawa niyang maglaan ng mas maraming oras kasama ang estranghero. Ito ay nakakabigo kay Evie at nagdulot sa kanya na ipaalala kay B na hindi siya magtitiwala sa isang random na lalaki, ngunit hindi siya pinapansin ni B dahil crush na niya ang lalaki. Nang oras na para muling isara ang mga bintana, gawa si B habang ipinapaliwanag sa estranghero na ang mga larawan ay kumakatawan sa kanilang kwento. Napansin ng estranghero ang drawing ng isang lalaki at nagtanong tungkol sa kanya na sinagot ni B na siya ay kanya. Sa oras ng hapunan, sinubukan ni B na paupuin ang estranghero sa mesa, ngunit pinagbawalan siya ng ina na kunin ang pwesto ni Luca at pinaupo siya kasama ng mga halaman. Nang tanungin ng lalaki kung sino si Luca, nalaman niyang siya ang kanilang kapatid, na umalis upang maghanap ng mga nakaligtas at hindi pa bumabalik. Lumipas ang mga araw at unti-unting bumuti ang binti ng lalaki. Tinanong siya ni Daisy tungkol sa mga hayop dahil wala siyang nakita. Gumuhit ang estranghero ng kabayo at nangakong ukit siya kung magkakaroon siya ng kutsilyo. Kaya nagnakaw si Daisy ng kutsilyo mula sa basket ng kanyang kapatid upang dalhin sa kanya. Nang makitang nakikipaglaro si Daisy sa lalaki, naiinggit si Jabe. Maya-maya, natapos ng estranghero ang pag-ukit ng kabayo para kay Daisy sa anyo ng isang puzzle. Nakita ito ni Jabe at pinayagan siya ng lalaki na paglaruan ito, ngunit hindi ito masolve ni Jabe. Pakiramdam na siya ay pinalitan, nagsimulang magtantrum si Jabe at maghagis ng mga bagay at nang dumating ang mga babae upang tingnan siya, hindi na nila siya mapipigilan. Dahil ito ay isang emergency, kinukumbinsi ng lalaki si Daisy na kalasan siya at itinumba niya si Gabe sa lupa para pakalmahin siya. Kinagabihan, tiningnan ni B ang sarili sa salamin at natuklasan ang isang pasa sa kanyang mukha na iniwan ng pagwawala ni Gabe. Lumapit ang lalaki upang asarin siya at aksidenteng tinawag siya ni B na Luca, na nag-udyok sa estranghero na aminin na hindi siya maaaring maging si Luca dahil may nararamdaman siya para kay B na hindi dapat gawin ng isang kapatid. Natutuwa si B na marinig ito dahil naramdaman din ni Luca ang mga bawal na bagay para sa kanya. Hindi na iginapos ng pamilya ang lalaki at malaya na siyang gumala sa loob ng bahay. Isang umaga, nakita ng estranghero si B kasama ang kanyang kahon at nagtanong tungkol dito, kaya ipinaliwanag ito ni B na dating laruan nila ni Luca. Gustong maglaro ang lalaki, ngunit tinanggihan siya ni B dahil hindi siya si Luca. Itinuro din niya na hindi siya dapat sumasali sa lahat ng mga ritual tulad ng pagkanta sa hardin dahil siya ay isang tagalabas. Hindi sumasang-ayon ang lalaki dahil alam niyang ginagawa ang mga ritual na yon upang matandaan kung sino sila, na nagpapahiwatig na maaaring kailanganin din niyang tandaan. Pagkatapos, pinuntahan niya sina Daisy at B para tanungin din sila tungkol sa kahon. Hindi ito natatandaan ni Daisy dahil napakaliit pa niya. Ngunit naaalala ni B dahil laging nagtatago si Luca ng mga strawberry dito na siyang paborito ni B. Kinalaunan, pinuntahan ng estranghero si Evie upang humingi ng tawad sa pagkakasala sa kanya, ngunit hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan ni Evie at inamin na babarilin niya siya kung siya ang nakaduty noong araw na yon. Gustong tumulong ng estranghero sa pagbabantay, ngunit sinabihan lang siya ni Evie na bantayan ang kanyang sarili. Paglabas, nakasalubong niya ang ina, na nagpapaliwanag na ang lahat ay may dahilan at mayroon na itong naiisip. Ngunit hindi niya ito mahahanap kay Evie. Kinabukasan, ang magkapatid na babae ay gumagawa sa mga halaman nang biglang dumating ang lalaki upang mag-iwan ng strawberry para kay B. Sa mata ni B, senyales ito na siya talaga si Luca, at nakalimutan lang, pero manipulation trick pa rin ang tingin ni Evie dito. Kinahapunan, sinasamahan ng lalaki si B sa kanyang duty para ituloy ang kanilang relasyon. Ang lalaki ay nag-aalok ng kasiyahan kay B, hindi tumitigil kahit na kailangang barilin ni B ang isa pang lagalag. Ang bagong katawan ay inaalagaan gaya ng dati, at kapag tapos na yon, si B at ang estranghero ay nagiging malikot sa pasukan ng bahay. Dahil ang dingding ay gawa sa salamin. Makikita ang mga ito ni Evie nang dumaan siya, at nag-trigger ito ng isang alaala. Nakita niya si B na ginawa ang parehong bagay kay Luca taon na ang nakakaraan. Dahil sa pagkagambalang ito, hindi niya pinansin si Gabe nang hilingin niyang lumabas. Biglang itinaas ng lalaki ang kanyang ulo at nakita si Evie, kaya tumakas siya. Kinalaunan, nakita ng lalaki si Evie
at nagtaka kung gusto niyang manood kung saan itinapon ni Evie ang kanyang pala sa kanya habang ipinapaliwanag niyang hindi siya kayang manipulahin tulad ng kanyang kapatid bago umalis. Sa sandaling iyon, napansin ng lalaki ang isang bagay sa dumi at nakita niya ang kahon ni Evie, kung saan may isang maliit na bag na may pangalan ni Lucas na naglalaman ng 2 lumang baterya at isang kwintas na may letrang L. Tinanong ng lalaki si Daisy tungkol sa mga kwintas na ito, napagalaman na ginawan sila ng ina noong ipinanganak ang mga bata at hindi nila dapat ito alisin. Nang dumating ang oras para sa isa pang ritual, sumama sa kanila ang lalaki sa paligid ng mesa at ikinagalit ni Evie, na sa palagay ay hindi dapat sinisira ng isang tagalabas ang mga sagradong bagay. Tumugon ng lalaki sa pamamagitan ng pagkuha ng isang bag ng mga barya na dala niya pagdating niya at lumabas din ang kwintas ni Luca. Dahil hindi maamin ni Evie na itinago niya ito, sinabi ng estranghero na ang kwintas ay palaging kasama niya at nakalimutan na lang niya kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit ngayon ay alam niyang siya nga si Lucas. Naniniwala sa kanya sina Bea at Daisy, ngunit inakusahan siya ni Evie ng pag-atake sa totoong Lucas upang nakawin ito, na nagdulot ng argumento na pinutol ng ina sa pamamagitan ng pagbati kay Evie sa pagprotekta sa pamilya. Galit sa halatang paboritismo, ipinaalala ni Bea sa lahat na ang kalagayan ni Jabe ay kasalanan ni Evie para sa pag-espiya sa kanyang kapatid na babae sa halip na pigilan siya sa pagtakbo sa labas ng walang proteksyon, dahilan upang umalis si Evie na umiiyak. Sa hapunan, sa wakas ay nakaupo na ang lalaki sa hapag, at lahat ng pagbabagong ito ay nasa gilid si Jabe. Nang maglaon, tinanong ni Evie ang ina kung bakit siya lang ang nakakakita ng katotohanan, ngunit sinabihan lang siya ng ina na huwag mag-alala dahil may plano siya. Pag may dumating na bata, wala na ang lalaki dahil laging umaalis si Luca. Kinagabihan, maririnig ng magkapatid na abala si Bea at ang estranghero sa kama ni Bea. Makalipas ang ilang araw, ganap na gumaling ang binti ng lalaki, ngunit hindi pa rin siya pinapayagan ng ina na mag-isa siyang magduty habang naglalaba ang mga babae. Napansin ni Evie na walang buwanang dalaw si Bea at ipinaalam niya ito sa ina. Sinimulan ng ina na subaybayan ang mga dalaw ni Bea gamit ang kanyang kalendaryo at pagkaraan ng ilang linggo ay ipinaalam niya sa kanyang anak na buntis nga siya. Masayang-masaya si Bea na marinig ang balita. Ngunit ang kanyang tuwa ay naging maasim nang ipinaliwanag ng ina na limitado ang kanilang mga mapagkukunan, kaya kailangang pumili si Bea kung iingatan ang sanggol o ang lalaki. Si Bea ay nagsimulang umiyak at sumigaw upang ipakita kung gaano siya kagalit, at ito ang nag-udyok sa panic attacks ni Gabe, kaya tumakbo siya sa labas. Sinundan siya ni Evie habang naaalala niya ang araw na ganoon din ang nangyari noong bata pa siya at nawalan siya ng memorya na nailabas ang lahat ng pagkakasala. Biglang nagpakita ang estranghero na walang maskara at kinuha si Gabe para dalhin siya pabalik sa loob bago sabihin kay Evie na wala siyang kasalanan. Umiiyak si Evie habang ipinapaliwanag na maayos ang isip ni Gabe at nawala ito ng dahil sa kanya, ngunit bago pa man siya suyuin ng lalaki, pinutol ito ni Bea at pinaalala na dapat siyang sumama sa kanya para sa susunod na duty. Nang makarating sila sa labas, sinabi ni Bea sa estranghero na buntis siya at kailangan niyang umalis. Ngunit tumanggi siyang gawin iyon, niyakap si Bea at nangakong ipakikita nila ang dahilan sa ina. Samantala, nakita ni Gabe si Evie na natutulog at humiga rin sa kanyang kama upang subukang abutin ang kanyang sukdulan. Nagising si Evie at itinulak siya, ngunit upang maiwasang mas magalit siya, nag-aalok siya ng tulong sa ibang paraan. Kinalaunan habang nagpapahinga ang lahat, umalis si Eve sa kama dahil hindi siya makatulog at sinundan siya ng lalaki. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang mabuhay sa pagkakasala magpakailanman at hindi niya dapat ginagawa ang mga bagay na yon kay Gabe kung hindi niya sinasadya. Hindi sumasang-ayon si Evie dahil karapat-dapat na maging masaya si Gabe, ngunit sa tingin ng lalaki ay ganoon din siya. Kinabukasan, tinutukso ng lalaki si Gabe para sa kanyang nararamdaman para kay Evie at sinabing hindi siya nito mahal at naawa lang siya. Ikinagalit ito ni Gabe at inatake ng panibagong tantrum na nagpabasag sa bintana. Nagmamadaling pumasok ang mga babae para selyuhan ito bago pa makapasok ang lason at pinagalitan ng ina si Gabe sa ginawa niya. Sinabi ng estranghero na ito ay isang aksidente. Kinalaunan, sinabi ng inay sa lalaki na naghihinala siyang si Gabe ay nakapaligid sa kanya sa mga pagkakataong nawalan siya ng kontrol. Inamin ng lalaki na sa palagay niya ay nagiging mas mapanganib si Gabe
at marahil ay magiging mas masaya siya doon nang walang mga alaala. Ngunit tumanggi ang inay na baguhin ang kanyang desisyon at mas gugustuhin niyang panatilihin si Jeb kaysa sa isang random na lalaki. Kinagabihan, ikinulong ng ina si Jeb sa kama at ipinaalala sa kanya ang kanilang kwentong magkasama upang maipadama sa kanya na mahal niya siya. Paglabas, nadatnan niya ang estranghero, na nauunawaan na ang babae ay hindi maaaring manipulahin tulad ng mga babae at nagpasya na patayin siya doon mismo sa greenhouse gamit ang isang tuol sa hardin. Pagkatapos, iniwan ng lalaki ang katawan at ang tuol sa tabi ng kama ni Jeb para palabasin na siya ang gumawa. Nang magising si Jeb at makitang patay na ang kanyang ina, nagpakita ang lalaki at inakusahan siya ng pagpatay na ikinagalit ni Jeb at inaatake niya ang estranghero. Narinig ng mga batang babae ang kaguluhan at dumating sa tamang oras upang makitang itinulak ng lalaki si Jeb palayo sa kanya, kaya nang sabihin ng lalaki na si Jeb ang pumatay sa ina, naniwala si Evie sa kanya at umiyak. Galit na galit si B, ngunit ayaw maniwala na ginawa ito ni Jeb, kaya sinubukan niyang mag-isip ng paliwanag na parang binabangungot si Jeb at pinatay ang ina sa kanyang pagtulog nang hindi niya alam. Nang maglaon, binisita ng lalaki ang nakagapos na si Jeb upang saluhin siya bago buksan ang bintana, na sinasabing ito ang pinakamabuti. Ipinaliwanag ng lalaki na kailangan niyang panoorin ang kanyang mga mahal sa buhay na nagkawatak-watak at gusto na ring makalimot. Ngunit nang tanggalin niya ang kanyang maskara, hindi siya tinablan ng lason. Hindi niya alam kung bakit immune na siya, pero alam niyang katumbas ng memorya ang sakit, kaya't ang pagpapasok ng lason sa loob ay makakatulong kay Gabe na maging masaya muli. Sinimulan ng mga batang babae na ihanda ang katawan ng inay para sa ritual. Ngunit nakita ni Daisy na nakakagambala ang ideya na gawin ang mga bagay na yon sa kanilang sariling ina, kaya dinala siya ni Evie palayo para pakalmahin siya. Hindi niya namalayan na naiwan niya ang kanyang kahon at sinamantala ni B ang pagkakataong tingnan ito, nakita ang maliit na bag na may pangalan ni Luca at ang 2 baterya. Nag-trigger ito ng alaala ng pagbaril niya sa isang wanderer na hindi niya sinabi sa kanyang pamilya. Kaya tumakbo siya palabas at naghukay ng libingan sa hardin para humanap ng flashlight na magpapaalala sa kanya ng lahat. Lumalabas na ang lalaking pinatay ni B ay ang tunay na Luca at hindi na siya nakabalik sa code dahil ubos na ang mga baterya ng kanyang flashlight. Nang suriin ni B ang bangkay, nakita niya ang flashlight at ang kwintas, kaya pagkatapos ilibing ang mga ito ng magkasama upang itago ang katotohanan sa kanyang pamilya. Tinanggal ni B ang kanyang maskara upang makalimutan ang kanyang ginawa. Dahil ang mga baterya at ang kwintas ay nasa kahon ni Evie, ibig sabihin ay alam niya ang tungkol sa nangyari noon pa man. Tumakbo pabalik si B sa loob para sigawan ang kanyang kapatid na babae dahil sa pagpapaisip sa kanya na maaaring bumalik pa si Luca, ngunit ipinaliwanag ni Evie na ginawa niya ito upang protektahan siya mula sa mas malalang sakit. Nagbigay inspirasyon ito kay B na hilingin kay Evie na lumabas ng magkasama, ngunit tumanggi si Evie na mawala ang kanyang pakiramdam sa sarili at sinubukan siyang pigilan. Dumating ang lalaki para awatin ang pag-aaway at nang bumaling ang atensyon nito kay Evie, si B at tumakbo palabas para makalimot. Gusto siyang sundan ni Evie, ngunit pinigilan siya ng lalaki at ipinaalala sa kanya na may karapatan siya sa sarili niyang buhay. Sa sandaling yon, dumating si Daisy upang sabihin sa kanila na nagbago na si Jeb, tahimik siya sa kama na para bang wala na siya doon. Habang sinusubukang alamin ni Evie kung ano ang mali, bumalik si B sa loob at hindi nakikilala ang lalaki, na nagpapatunay na ang lason ang nagpapalimot sa kanya. Napagtanto ni Evie na unti-unti nang nawawala ang kanyang buong pamilya sa lason, na iniiwan na siya lamang ang nakakaalala. Pinaalalahanan siya ng lalaki na hindi rin niya makakalimutan at nangakong susuportahan siya. Kaya pumayag si Evie na hindi nila sasabihin kahit kanino ang mga masamang nangyari at magtutulungan sila para protektahan ang pamilya. Pagkatapos, dinala ng lalaki si Evie para makipagkulitan sa kanya sa kama ni B habang naririnig sila ng isang katatonik na Jeb. Mula noon, nagbabago ang pamunuan sa loob ng bahay. Si Evie at ang estranghero na ngayon ang mga pinuno ng pamilya, at sa wakas ay naunawaan ni Daisy ang katotohanang siya ay anak ni B, hindi ng kanyang ina. Ang tunay na Luca ay nabuntis si B, at pagkatapos ay umalis siya nang pinapili siya ng inay sa pagitan ng bata at ng boyfriend. Matapos gawin ng bagong pamilya ang ritual para sa katawan ng ina, nagsimula sila ng bagong masayang buhay na magkasama, muling pinipinturahan ang mga larawang salamin upang kumatawan sa mga bagong miyembro.
Hindi na nagsusuot ng maskara si B nang lumabas siya, at umaasa si Evie na dahil ang estranghero ang ama, mabubuhay ang sanggol na may kaligtasan dahil imyon ang kanilang ama. Maaaring hindi magsalita si Jeb, ngunit nagsimula siyang kumilos ng mag-isa, at isang hapon, nagsimula siyang maghukay sa hardin dahil isang alaala ang bumalik sa kanya. Nakakita siya ng dalawang kalansay na may suot na AV at B necklaces na nagpapakita na ang mga buhay ay hindi rin ang orihinal. Ang ina ay palaging naniniwala sa balance, kaya't gagamit siya ng bagong lagalag bilang Luka sa tuwing kailangan niyang palitan ang isang bata, at kapag naipanganak na ang sanggol, siya ay magdadahilan sa pagpili, ibig sabihin ay laging umaalis si Luka. Samantala ang estranghero, ngayon ay opisyal ng pinakabagong Luka, at nagsimulang magduti sa kanyang sarili nang ang isang batang malusog na gumagala ay pumasok sa kanilang tahanan. Nagpasya si Luka na oras na para sa isang bagong kapalit at sa halip ay binaril si Gabe.